tinututukan din natin ngayon, yung possibility ng mga Manchurian candidates. Yes. Looking back, would you know that would you say that he was perhaps a Manchurian candidate because of what he did? I wouldn't be surprised. I wouldn't be surprised. Gumamit sila ng maraming tawag doon, mga fake news, marami silang mga trolls. Hanggang ngayon, ginagamitan pa tayo ng trolls eh. And we have reports na galing sa China yan. And that has been what happened. They do that in the United States. Everywhere. In China, ginagawa nila yan. So, I am really, yun nangyari sa Tarlac, hindi mapaliwanag kung saan galing. Pumutok lang sa buho. Hindi niya kilala nanay niya. Yung tatay niya is still a phantom. Hindi natin alam. Ganito rin dito eh. Paano nakapasok yan? Paano pumayag ang presidente ng Pilipinas maglagay ng senior economic advisor? At sana makita niyo yung mga litrato because kaya malakas ang loob ko. I have all the pictures na talagang close na close sila ni Michael yan. Si Michael yan sinasabi di marunong mag-English, marunong lang mag-Chinese, pero pag nagsasalita sila ni President Duterte, hindi na marunong mag-Chinese si Duterte. At sinasabi niya, yan ang nagbigay daan para makapasok sana, para makapivot. At nakita mo, yung mga kaibigan ni Michael yan ang may ilang dyan ay merong reclamation project dyan sa Manila Bay ngayon. Alam ko sir, hindi na pwedeng syempre gamitin kay Duterte impeachment dahil hindi na siya presidente. Pero itong mga binabanggit nyo, hindi naman ito sikreto. No? Lutang na lutang at litaw na litaw naman po ito ng panahon ni Duterte. Looking back, hindi ba dapat may nag-file impeachment complaint? Although alam natin, napaka-political niyang proseso na yan, di ba? It's impossible in our society now because we still have a colonial hangover na may bisyo tayo na pagka yung nakaupo, hindi mo pwedeng labanan. Kasi nag-uumpisa ka pa lang lumaban. Ano ka ba? Nangangarap ka? Hindi mo kaya yan. You cannot beat City Hall. Hindi mo kaya yan. Presidente yan. Kaya walang magpo-prosper na impeachment. Because it's a political process. Pero kaya ako, nilagay ko yan doon sa recommendation ko. Sa lahat, basahin nyo lahat ang Blue Ribbon Committee. Wala akong pinapalampas. Kung inakala ko may papaliwanag ang presidente, nakalagay doon, they must explain. Or after, when they're no longer president, they can be charged like any citizen. No one is above the law. Yan ang palaging pinag-ibig kayo doon kay Trump sa Amerika. No one is above the law. And certainly, kung akala ni Duterte habang buhay above the law siya, na nakakamatay siya ng tao, di siya makahabol, well, ngayon, ito, andyan lahat ang ebidensya. At alam mo, mayroong connection pa sa drugs lahat sa mga yan. Ha? Hindi ba, about a month ago, napasangkot na naman si Michael Yang sa 3.6 billion worth of illegal drugs in Mexico, Pampanga. So, lahat na kasama dito, gambling, prostitution, kidnapping, illegal drugs, andyan na lahat eh. And magtataka ka, ang lalaki ng mga nakukuha nilang mga negosyo dito, bakit tayo pumapayag? Bakit tayo pumapayag? Kaya hindi naman kayo, alam nyo, kaibigan ko rin si President Duterte nung araw. Nakikisama rin ako sa kanya nung araw hanggat kaya. Pero nung pinatay niya yung si Espinosa sa kulungan, I went to him and said, masama yung ginawa mo. Iimbestigahan ka ng ICIC. That is one big evidence na mahuhuli ka dyan. Sabi ko, ang lakas mo magsalita. Sabi ko, nanatandaan ko, sinabi ko, loose lips sink ships. Diyan ka madadali. Sa nahuling isda, sa bibig. Kaya, eto, makikita mo, yung sa nangyari dito sa Parmalee, lahat ng mura niya, talagang tinape namin yon. Lahat yung sinasabi niya araw-araw doon sa cabinet meeting niya, so-called doon sa Davao. Nakalagay yan, sinasabi niya, he threatens, bababuyin kita, Dick, hanggat mamatay ka. He intimidates, bantay ka at hindi ka habang panahon na senador. Duterte to I will campaign against you, which he did. Duterte to Gordon, sapakin kita, October 6. Putang ina mo, sabi niya, addressing Senator Gordon, cursing the latter's mother. Lahat yan ginagawa niya. Those are all violations. Na unang-una, hindi dapat ginagawa ng Pangulo yan. Tapos sabi niya, stop that flagging. God damn it, you make a report, do not flag and do not publish it because it will condemn the agency. Sinabi niya yan, August 17, 2021. Huwag ka muna mag-audit hanggang hindi pa natapos ang trabaho ko. Yan lang naman sana ang hihingi natin. Do not conduct an audit on our work
na ongoing, sabi ni Duterte. In January 2019, ay putang ina, yung COA na yan. Sabi niya, leche kasi yung COA. Every time may mali talaga. Ano ba naman itong COA na ito? Kung mag-kidnap tayo ng taga-COA, lagay nuat natin, i-torture natin dito. Tangina, sabi Duterte on Tuesday, January 8, 2019. In September 2018, sino ang taga-COA dito? Ihulog mo na sa hagdan para di na mag-report. Said Duterte during a meeting with his cabinet and Marcos in Lawag City. So you can see, lahat na sinasabi niya, dumurasa sa langit, babaksak sa mukha niya ngayon. So pwede na siyang habulin ngayon. Citizen Duterte is not immune from prosecution. He must be punished and the people would feel that they're the winners for it because finally, a big fish like in Malaysia, sina Jeep nakulong, like in China, in Korea, sina Chunduan, marami nakulong, pati ang anak ni Park Chung-hee na babae nakulong. Dito sa Vietnam, yung si Presidente, nakilala ko pa about 6 months ago yan. Si President Nguyen Xuan Phuc, on January 17, 2023, napilitan siyang mag-resign dahil yung kanyang mga bata na-involved sa COVID. Health Minister Nguyen Tan Long, Hanoi Mayor City, Chu Ngoc Ang, former Minister of Science and Technology, wala silang pinatawad. Nakakulong yung mga yan, kinasuhan lahat yan. Overpriced COVID test, $240 million. Yung $240 million dito, 12 billion pesos. Naku naman, hindi Mali natin yan. ikot sa mga yan.